Okay, dahil ngayon ay Mother's Day, buksan po natin yung Romans 16, 1 to 10. Ano po? Nakita na po ba natin? Basahin natin ito na sagutan. Basahin ko po yung verse 1. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe, na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cenchrea. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking kamanggagawa kay Kristo Jesus. Verse 5, at batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Batiin ninyo si Adronico at si Junias na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo na siya mga bantog sa mga apostol na sila na may nangauna sa akin kay Kristo. Verse 9, batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Estaquis na minamahal ko. Sabay-sabay po tayo sa verse 10, batiin ninyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin ninyo ang mga kasambahay na sa Aristobula. Ay, manalangin, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong pagpapala na kami po ay yung tinipon, na kami po ay yung sinamahan. Salamat po sa celebration ng aming mga nanay. Napakabuti mo, Panginoon, sa kanila. Napakabuti mo sa amin dahil binigay mo po, Panginoon, sila sa amin. Lord, basbasan niyo po kami sa aming pagpapatuloy sa mensahe na ito, Panginoon. Huwag kaming lalabas na hindi po kami napagpala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsupo. Gutom na ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Yung tinapay dyan, ay unti-untiin natin mamaya. Pag tayo'y nagutom, ano po? Kukumplituhin lang po natin yung ating pananambahan. Ang pananambahan, hindi lamang po awitan, hindi lamang iyakan, at hindi lamang tawanan, kundi yung pakikinig po ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ito po yung nagkukumpleto. Ano po? At dahil ngayon ay araw ng mga nanay, pamagatan natin ang ating topic, a woman's contribution to the local congregation. Napakahalaga po nito sapagkat marami mga kababaihan ang umaalma. Dahil sabi nila, equal daw ang lalaki at babae. Diba? O kaya makita natin, even sa ibang mga sekta, ay naglalagay sila ng kanilang mga leader. Ang tawag dito, yung kanilang mga pastora sa kanilang simbahan. At siguro tinatanong din nyo, bakit sa baptist ay walang pastora? Eh samantalang, binibigyan naman ng importansya ang lahat ng mga kababaihan. Malaki yung kanilang contribution sa church. Mga kapatid, wala po tayong problema doon sa contribution ng mga kanananay, kababaihan. Ang pinag-uusapan dito ay ano ba yung sinabi ng Bible? Diba? Tayo ba ay gumagawa ng isang bagay na sa sarili lang natin, yung sarili lang nating will, ang ating sinusunod? Hindi po. Ang Baptist believers, mga kapatid, mga magulang, makikita natin, wala. Ayan. Makikita po natin, ang sabi ng Bible, dito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33 to 37, ganito po yung ating mababasa. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng sa lahat ng iglesia ng mga banal. Verse 34, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulot ang mga salita, kundi sila'y pasakop, gaya naman sinasabi ng kautusan.
Verse 35, at kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay ng isang babae magsalita sa iglesia. Verse 36, ano? Lumabas baga mula sa inyong salita ng Diyos? O sa inyo lamang dumating? Verse 37, kung iniisip niyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinulat ko na pawang utos ng Panginoon. Malinaw po ang sabi ng Bible, mga kapatid, mga magulang. Ano po? Ang pinag-usapan dito, mga kapatid, ay yung office ng pagpapastor. And then meron pang dinagdag doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 13, sabi rito, ang mga babae ay mag-aral na tumahimik ng may buong pagpapasakop. Okay? Ngunit, hindi ko ipinahintulot ng babae ay magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Anong reason ng Bible? Sabi nito, sapagkat si Adan ay siyang unang nilalang saka si Eva. Verse 14. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae. Nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Mga kapatid, sinagot po ng Bible. Maraming mga nagre-react. Bakit? Wala tayong pastora. Diba? Dito sa ating binasa, malinaw po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating mga kababaihan sa iglesia. Ang pinag-uusapan po rito ay ang office ng isang pastor. Dahil walang pastora na binanggit sa Biblia na namumuno sa iglesia. In fact, mga kapatid, according to 1 Corinthians chapter 14, verse 35, at kung ibig nilang malaman, ang anumang bagay ay magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay ng isang babae ay magsalita sa iglesia. Ito yung prinsipyo ng Bible. Ito yung sinasabi ng Bible. Mga kapatid, isa lamang po yan sa pagkakaiba natin, bakit tayo Baptist believers? Amen. Amen? Tayo ay nagbabasa at sinusunod natin ang turo ng Bible. Amen. Sabi sa Bible kanina, ang Diyos ay hindi Diyos ng aguluhan. Malinaw sabi rito. Kaya doon sa nagsasabi sa akin ng kasalanan na walang pastora, magsisi ka na. Kung sino ka man. Amen po ba? Amen. Mga kababaihan sa church, mga kapatid, hindi po kayo winawalang kabuluhan. Amen. Amen? Amen. Inisip nyo, hindi kami pwede magpastor eh. Ako kung gusto nga, yung misis qualified na pastor eh. Minsan nga tinatawag siya, pastora. Pastora Beck. Kaya lang, ano ba sinasabi ng Bible? Diba? Ibig sabihin ba, wala na kayong gagawin sa church. Napakalaki po ng inyong contribution. Amen. Lalo na po sa gawain ng Panginoon. Amen. Right. Unang-una, sa katunayan, sabi dito, halimbawa itong si PB. Ano sabi niya sa ating binasa? Si PB ay napakalaki ng kanyang ambag sa mga kapatiran at kay Apostol Pablo. Sa ating binasa, who is PB? Sino ba ito? Sabi dito, a notable woman in the church of Cenchrea. She was trusted by Paul to deliver his letter to the Romans. Paul refers to her about a servant. Ang trabaho niya ay parang diakono. Ang trabaho ni PB. Hindi po siya marites ng church. Alam niyo ibig ko sabihin? Hindi siya nagkichismis. Kundi, siya po ay nagiging katulungan. Pag sinabing notable means, sa Tagalog, kapansin-pansin. Ibig sabihin, meron siyang kapansin-pansin. Naging kagaanan siya sa mga manggagawa at mga mananampalataya. Alam niyo dito sa church, merong PB rito. Maraming PB rito. Mga pinagkakatiwalaan ko. Mga nanay na handang manalangin. Amen. Suko ang buhay sa Panginoon. Amen. At malamang, sila din yung masarap magluto ng menudo at sisig. Amen. At marami pang iba. Sopas. Sopas, pansit. Mga kapatid, ito yung mga tao, mga kababaihan na binabanggit ko. Isa pa, marami dyan. Si Priscilla. Sabi nito, even risking her life for Paul. Right.
Ipinapain niya yung kanyang buhay. Alang-alang saan? Kay San Pablo. Samantalang, alam niyo po, noong mga time na yon, lalo na kung ma-identify ka, nakilala mo si San Pablo, malamang delikado rin yung buhay mo. Kasi nga, hinahunting si Pablo sa mga time na ito. Sabi sa verse 4, sabi ng verse 3 ng 16, Romans 16, Great Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Verse 4, na ipinain ang kanilang leeg dahil sa aking buhay, sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng iglesia ng mga hintil. Di ba ang ganda na makita natin, ganito yung mga kababaihan po natin sa church. Napakaganda ng kanilang katotoo. At yung leader nila hindi nahihirapan. Kaya sabi nito, batiin nyo itong mga babae na ito. Itong si Priscilla, ipinain ang kanyang leeg dahil sa aking buhay. Mga kapatid, ayaw nyo mag-ipain yung leeg nyo? Alang-alang sa buhay ng inyong pastor? Amen. Given na yun sa Panginoon. Pero sa pastor, didinayin nyo ba? Ano ba may magtanong? Napapatay sa akin, sasabihin, kilala nyo ba si Pastor Yuli? O, hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Mga kapatid, si Priscilla, ipinain niya ang kanyang leeg dahil sa yung kanyang buhay. At hindi lamang, kay Pablo, nagpapasalamat siya, lahat ng mga mananampalataya ng Gentiles. Ano ba ibig sabihin ng Gentiles? What is Gentiles in the Bible? Pag sinabing Gentiles, hindi ka Hudyo. Kaya tayo Gentiles. Sino pa? Si Mary. Mary who bestowed much labor. Romans 16 verse 6. Sabi nito, batiin niyo si Maria na lubang nagpagal sa inyo. Meron pa mga tao, mga kababayan na hindi kilala. Ako ngayon ko lang din ito nabanggit. Twin sisters to, si Trypina and Tryphosa. Romans 16 verse 12. Sabi nito, salute Trypina and Tryphosa who labor in the Lord. Amen. And even today, the growth of many churches is the result of much labor by women. Right. Women are often a position to provide much of needed work. Hindi po natin pwedeng baliwalain yung kanilang mga ambag. Right. Yung kanilang mga ginagawa. Actually, nandyan lang sila. Nakasmile lang sila, di ba masaya na tayo? Bakit kapag ka nag-greet ka, bumabati ka sa mga nanay, biglang tumutulo yung luha mo? There is something happen in our heart. Merong pangyayari na hindi natin may paliwanag. Kapag pinag-usapan na, yes, yung mga tatay, ganun din naman. Pero iba yung nanay eh. Nasabi nga, tagtarin ka man ng pinong-pino, hindi ka makakabayad sa utang mo sa nanay mo. Alam niyo po yun, mga anak? Kahit tagtarin tayo ng pinong-pino, totoo naman. Kung paano niya dinala tayo sa tiyan niya, ng 6 na siyang na buwan, paano kahirap yun? Unti-unting lumalaki yung tiyan ng nanay natin kung nandyan tayo. Hindi alam ang gagawin, maiiba, matataiba. I don't know. Iniingatan ka dyan. Ganyan po yung paghihirap. Tapos minamaltrato pa minsan ng mga asawang lalaki. Tapos nilalapastangan pa ng mga anak. What can a woman do? How can she contribute to the growth and success of local church? Let's answer such question as we review the work of a local church. Ano ba yung contribution nila? Number 1, a woman's contribution in benevolence. Ano ba yung benevolence? Kabutihang loob. Ganyan po ang aking mga nanay. Meron sila niyan. Alam niyo po, benevolence is an important work. Yung kabutihang loob ng ating mga nanay ay napakahalaga po niyan. Subukan nyo, mag-asawa ka ng bungangera, walang kabutihang loob. Naku po, para kang nasa impyerno. Alam niyo ba yan? Ang hirap niyan. Araw-araw yung kasama mo, binubunga. Puro mura. Pero iba yung nasa church ng mga nanay. Una, it is a mark of pure and undefiled religion. James 1:27, pure religion and undefiled before God, and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their afflictions,
and to keep himself unspotted from the world. Amen. Yan yung mga nanay. Right. Masasabi mong totoong ano ka, totoong mananampalataya ka, totoong religion ka, kung makikita ang iyong kabutihang loob. Halimbawa, may mga tao na nakabalita, saan ba kayo umaattend? Diyan sa Great Shepherd. Eh, ba't ganyan ugali mo? Ganyan ba yung mga nanay dyan? Pero kung papakita natin yung ating kabutihang loob, yung ating benevolence sa kanila, malamang mai-encourage sila. Tuko po natin. Pangalawa, ministering to brethren who are sick, poor, in prison, etc. It is a service rendered to the Lord Himself. Ginawa po ito ng ating Panginoon. Kaya nga dumalaw siya sa mga nakakulong. Ano pa? Sa mga may sakit, sa mga may hirap. Napakaganda at yun ay nakikita natin sa mga nanay natin. Kaya alam niyo ba, every time na may karamdaman, di ba? Meron tayong group chat, ipag-pray natin ito. At kung kaya din lang natin, mas kahit simpleng bagay, maramdaman niya na mahal natin siya. Dapat po gawin po natin. And then women are well suited for benevolence. Right. Una, they bring grace and a beauty that men are normally not capable. Meron sila na wala tayo. Di ba? Hindi natin kaya. And then, the unique attributes of femininity lend themselves well to this work. Example, mercy and compassion are almost second nature to women. Mercy is one of the gifts of the Lord has given to His church. Yung kanilang kaawaan, mabababa ang loob. Diba? Ano pa? They often possess skills through which benevolence can be rendered. At isa pa, hindi sila napapagod. Amen. Na ano? Laban yung damit natin. Amen. Planchahin yung damit natin. Mga kapatid, mga tatay, nahihiya na ako eh. Kung babayaran mo si mami, kada damit, yung damit ko na pinaplansya niya, wala akong pambayad. Hindi sila napapagod. Nililigpit nila yan. As Dorcas did for needy widows. Ano trabaho ni Dorcas? Nananahi ng damit. Ang mga nanay natin ay meron yan. Ano pa? Cooking, babysitting, ministering to the sick, extending hospitality, etc. Yung kanilang pagluluto, nakadalasang inaangalan pa rin lagi natin. Ano na naman yun? Hindi masarap. Ito na naman. Samantalang hindi ka naman nagbibigay ng pambili ng ulam. Ano nga naman itong ulam natin? May ulam ba tayo? Ganyan yung kadalasang bukang bibig po natin. Hello? Hi. Pero mga nanay natin hindi umangal. Palakpakan po natin yung mga nanay natin. Isipin niyo yung mga yan, walang budget nakapagluluto. Mapalad yung mga may budget a week. A month. Pero yung mga yan, imagine niyo wala namang budget. Nananampalataya sa Panginoon, ibuhos ng Panginoon yung pagpapala para meron siya iluto. Pero na minsan ba, hindi kayo kumain. Right. Amen. Na yung kanilang katiting na sweldo, pinagtatagpos, pinagkakasya. Ano ba? Babysitting. Nung maliit ka, inalagaan ka. Tayo. Tama po. Hindi sila nagsasawa. Tama. Nakakalungkot, nung nag-asawa ka, nagkaanak ka, Right. pati apo, Right. inaalagaan ng nanay mo. Right. Ano natin? Dapat kulang yung reward eh. Kulang talaga mga kapatid, mga magulang. Maliliit tayo. Tama. Minsan nagmamalaki pa tayo, pinamamalaki natin, angal tayo ng angal. Right. Kaya makita natin itong mga nanay na ito. Malaki yung kanilang role sa church. Pangalawa, woman's contribution in edification. Yes. Magpakita ng magandang halimbawa. Amen. Edification is an essential work. It involves building of the body of Christ through the work of every member.
Every time na meron tayong mga pagawain sa church, every time na meron tayong event sa church, sino yung nagpo-prompt? Mga nanay, dahil sila yung mga nagluluto. Kaya alam nyo, na-burden ako eh. Every time na meron tayong anniversary, pagod na pagod sila. Langgas pawi sila talaga. Eh lalo na pag pumasok ka doon sa bahay namin, para ka nasa puhon. Doon sila nagluluto. Kaya nakita ko yung misis, sa susunod, di na kayo nagluluto. Kaya naisip natin yung contribution. Magpapakater na tayo every time na anniversary natin. Amen? Amen. Yung iba naman ayaw magbigay. Kami yung pagka lang yan, pagdating ng December, lumaki na. Hindi nagbigay, hindi nagbayad. Pagdating ng anniversary, sila pa'y malaking nakain. Amen? Siyempre, hindi naman kayo sisigilin ni Sister Joanne. Dahil di nyo naman utang yan. Yun yung part natin bilang mananampalataya. Kasi wala naman tayong utang. Kusang loob mo yan eh. Ano yun? Ito po yun, sabi ni Preacher Yuen, sacrifice. Hello, take note, mga scholar, hindi ko kayo kinukonsensya, pero parang ganito na rin. Nagsasakripisyo yung mga young pro natin. Amen. Para maibigay yung ayuda sa inyo. Walang kondisyon. Walang sinasabing mataas na grade. Ang gagawin mo lang, maging tapat ka sa Panginoon. Nakakaya sa Diyos, hindi ka tapat, tanggap ka ng tanggap. Amen. Right. Amen? Amen. Yung mga ministry ng Panginoon. A woman's contribution in edification. It involves building of the body of Christ through the work of every member. It entails following such instruction like, bear one another's burden. Nakakatulong yan. Pag tinawagan mo yung misis ko, talagang papayuhan ka niya. Sasabihin sa Daddy, may problema si ganito, pag-pray natin. Ano ba? Dala-dala niya yung, ang hirap pag ako may problema, sinasabi ko sa kanya, siya absorber eh. Ang mga nanay. Ano ba? Also fulfill the law of Christ. Yes. Comfort each other and edify one another. Kung mga nanay kaya stumbling block, ano mangyayari? Hindi po tayo lalago. And then comfort the faint-hearted, uphold the weak. 1 Thessalonians 5:14. And then women can also do much to edify the church through formal teachings of others. Alam niyo sa Bible, may ganyan eh. Sino yon? Yung mga lola, grandmothers and mothers can teach children as Lois and Eunice. Yes. Pabilang ba kayo kung sino itong mga babae na ito? Yes. Mga nanay na ito? Si Lois at saka si Eunice. Kung di ako nagkakamali, si Lois yun yung lola ni Timothy. Si Eunice, yun yung nanay niya. Older women and should teach younger women yung kanilang karanasan, mga kapatid, mga magulang, natututunan ng mga sumunod na nanay. Ano ba? Through informal words of encouragement. It has been said that men are naturally producers. Women are natural nurturers. Amen. Yan ang trabaho ng mga nanay. Kaya hindi man sila magsalita sa kanilang ginagawa, sa kanilang buhay, natututo po tayo. Yung instinct, yung mother instinct, di ba nakita natin? Naalala ko tuloy yung lumapit kay King Solomon na dalawang nanay. Pinagkakagawa nila yung baby. Sabi ng isa, anak ko yan. Sabi ng isa, hindi, anak ko yan. Anong ginawa ni King Solomon? Kumuha ng itak, hahatiin natin. Hati kayo. Yung kalahati sa'yo. Yung kalahati sa'yo. Sabi ng isang nanay, o sige po, hatiin nyo. Sabi ni King Solomon, hindi ikaw ang totoong nanay. Sabi kasi ng isang nanay, huwag nyo na pong hatiin, ibigay nyo na lang po sa kanya. Sabi ni Solomon, yung nanay na nagsabing huwag hatiin, yun yung totoong nanay. Meron pang nanay na gusto niya masaktan yung kanyang anak. Wala. Kung titingnan natin, parang instinct din ng mga manok. Nakita yung nanay ng manok, yung inahin,
Anong ginagawa niya? Binubukan niya yung kanyang pakpak. Pagkatapos, nililimliman niya yung kanyang mga inakay. Hanggang sa paglaki. Amen? Mga kapatid, ganyan po rin ang pinapagawa ng Panginoon sa mga nanay natin. At ganyan tayo inaruga. Diba? Maraming pamilya sa ngayon ang hindi nagkakaunawaan. Alam niyo po, kailangan ng payo ng mga mature, ng mga kababaihan. Many teachers, pastors, preachers have been helped by godly women, encouraging them in their work. At alam niyo po, isa ako sa bunga ng pagpapagal ng mga nanay. Kaya ako'y maraming nanay kahit saan ako mapunta. Marami po akong nanay. Sino ba totoo mong nanay? Ang dami. Kasi sila lahat nagpakita sa akin ng parang totoo kong nanay. Pero biologically, ang nanay ko talaga ay nasa Rizal. Ang edad ko ay 84 na. Pero ang dami ko pong nanay. Nakita ko po yung mga nanay na talagang sa church, asset po sila sa church. Hindi sila liability. Sila ay asset. At sana tayo mga nanay, asset tayo. Amen? Amen. Pangatlo, lapit na po ako matapos. Dahil alam ko, nagigigil na kayo sa akin. Pangatlo po, a woman's contribution and evangelism. Amen. Evangelism is an imperative word. Pag sinabing imperative, kailangan. Subukan nyo na walang mag-evangelize ng mga churches. Hindi dadami. It is the Great Commission given by the Lord to His church. Yung evangelism, napaka-importante na magbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Alam niyo ba, yan yung magandang gawin ng mga nanay. Na sa imbis na puro problema yung dala-dala niya, ibahagi niya si Kristo sa buhay ng ibang mga nanay. Nagagawa pa niya yung Great Commission. Pangalawa, the gospel, it's God's power to save. So it must be shared with everyone. Pag sinabing gospel, ito po yung God good words. Ito po yung mabuting balita na dapat sabihin natin. Di ba ang hirap ng buhay, mga nanay? Pero, na-overcome natin. Palakpakan natin ng Lord. Lahat kayo may mga kwento. Kahit siguro biglaan, pag sinabi ko, o magkwento ka, patungkol sa isang nanay, marami kang masasabi. Sister, pag sinabi ko, talaga marami masasabi. Hindi ko na natatawagin. Ate Annie, Sister Joan, the gospel is God's power to save. So it must be shared with everyone. Women can do much in the area of evangelism. They can help support those who preach the gospel, as did Mary Magdalene, Joanna, and Susana. Alam niyo bang si Susana Wesley, ilan ang kanyang anak? 11. Kilala niyo ba si Susana Wesley? Si Susana Wesley, yan yung nanay ni John Wesley. Kung bakit merong Wesleyan? Di ba? Sa Kabanatuan. At sa maraming lugar, marami silang ginawang ministry. Actually, yung mga eskwela na yan, mga ministeryo nila yan. Tama. Na ginawang prophet. Ngayon, parang malalaki na rin ang tuition. Pero dati, talagang nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki. Ministry yan. Kaya dapat, pag pinalaki tayo ng Panginoon, tatapik-tapikin niyo ako, Pastor, Bishop, mukhang money-making na tayo Right. Mukhang nawala na yung ministry Kasi na nag-umpisa sila, kung bakit naitayo yan, dahil doon sa mga tulong din ng mga mananampalataya. Amen. So alam niyo po itong si Susana Wesley. Ito yung nanay ni John Wesley at saka ni Charles Wesley. Anak pasimula ng Methodism. 11 yung kanyang anak. Napakalaki ng influensya niya sa kanyang mga anak. Kaya nagkaroon ng revival. Sino pa? They can help support those who preach the gospel.
did Mary Magdalene, Joanna, and Susanna. Alam niyo yung resurrection? Di ba ito si Mary Magdalene ang nangunguna? Na nag-iisip ng, ano ba natin matatanggal yung takip? Nung pinag-ibigyan kay Jesus Christ. Hindi naisip yun ng mga kalalakihan. Ang nakaisip yung isang nanay. Ano ba? Providing much needed hospitality, as did Lydia. Sa chapter 16, verse 15. Ay, ang daming mga nanay na napakalaki ng contribution sa sa propagation of the gospel. So, hindi nangangahulugan na binabaliwala sila. Ang dami nilang ginawa. Pangatlo, they can tell others about Christ. Huwag tayong lalayo, consider the example of the Samaritan woman who was instrumental in converting many people to Christ. John chapter 4, verse 28 to 31 and 42. Isa pa, si Priscilla, who with her husband, si Priscilla ay nakila. Ano natin? Provided a place for Paul to stay during his ministry. According, pinatira nila ito si Pablo. And then converted Apollos of Ephesus, hosted the church of Ephesus in their home. Isipin mo, wala pa silang church. Pinagamit nila yung kanilang bahay. Sila yung ginamit. Kaya malamang talagang silang pinagpapala. Nakakatuwa itong mga tao na ito. And then hosted the church at Rome in their home. Ginamit din yung kanilang bahay doon sa Rome. Mga kapatid, napakalaki ng contribution ng ating mga nanay. Hindi lamang sa ating personal na buhay, maging sa church. Kaya wag nating baliwalain. Ang mga nanay natin, wag nating i-neglect. Ang mga young people, wag nating i-neglect. Ang mga men, wag nating i-neglect. Ang ating mga professionals, wag nating i-neglect. Lahat ng mga members, wag nating i-neglect. Ang mga kids, wag nating i-neglect. Napakaganda na gawin natin ng may pagmamahal sapagkat ito'y ministeryo na binigay sa atin ng Panginoon. Isipin niyo pagkakompleto ang church. May nanay, may tatay, may mga young people, may mga kids, may mga ministry. Lahat ng yan, ministry po natin. Bakit natin ginagawa mag-feeding? Ministeryo po natin po sa Panginoon. Naniniwala tayo na yung ginagawa natin hindi magiging walang kabuluhan sa kanila. Naniniwala tayo na simpleng pagpapakain lang, nakatulong na tayo sa bayan, nakatulong pa tayo sa mga batang yan sa kanilang paglaki. At darating yung time na maaalala niya yan. Inikilabutan ako, sabi ni Preacher Rez, naalala ko noon, sumali ako ng DBBS. Maliit pa siya noon. Kaya nung lumaki siya, nag-iisip na siya. Ibig sabihin, maliit pa siya, tinaniman na siya ng Panginoon. Amen. Kung wala tayong ginawa, wala po silang maaalala. Amen. Wala silang maaalala. Pero ngayon, mga young pro natin, di ba? Nakita natin, Sister Maris, tatakbo-takbo lang natin, si Marlene, si Jerome, si Michael. Tatakbo, pero ngayon, nakita mga professional na sila. Yung iba, mga mukhang tatay na. Wala, totoong tatay. Conclusion, even without a word, take note, even without a word, godly women can lead others to Christ. Kahit hindi kayo magsalita, pwede kayong gamitin ng Panginoon. Pero mas maganda magsalita kayo. Kasi baka mapagkamala kayong ibig. Including unbelieving husband. Look, Sister Beth, and brother, Sister May, pwede kayong gamitin. Malamang, kung di mabait, Sister Beth, hindi ka sasama. Brother Igor. Malamang, kung di mabait, Sister May, hindi ka sasama, Brother Albert. Kung araw-araw kung binubungangaan niya, walang nagsasabing darling. Malamang hindi kayo maniniwala. Malamang hindi kayo maniniwala. Pero dahil pinakita yung magandang pagkatotoo. At yani, bawat isang mga nanay, malamang hindi maniniwala. Nakita yung magandang pagkatotoo, kaya
Kaya sila ay naniwala. At ngayon ay kasama na natin sila. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Napakalaki ng contribution ng ating mga nanay sa church. Kaya pag-pray natin sila. Pag-pray natin sila. Lahat ng mga nanay, tumayo po kayo dito sa Diyos. Pray for you. Sige po, lahat ng mga nanay. Sama na rin yung lahat ng mga kababaihan. Pero kung sinabi, lalo na yung mga kabataan, maging nanay na kayo. Mga kababaihan kayo. Mga kalalakihan tayo mag-pray sa kanila. Tayo manalangin. O Diyos naming buhay, Banal, Panginoon, kinukumit ko sa iyo ang mga kananayan, ang mga kababaihan dito sa aming church. I-bless mo sila. Patuloy na maging productive, maging meaningful ang kanilang buhay. Lord, niling ko po sila lumago. Niling ko po ingatan mo sila, Panginoon. Kanilang pang-araw-araw na buhay, kanilang ginagawa, Panginoon, na-appreciate namin. Maliit man ito o malaki. Huwag mo silang hayaan na madala ng problema. I-provide mo rin yung kanilang pangangailangan. Lalo tikit sa pang-budget araw-araw. Kasi mahirap mag-budget na walang binabudget. Panginoon, ang aming mga nanay, tulungan mo. Lalo silang lumago. Kami, ang mga anak, kami, ng mga kalalakihan, tulungan mo rin kami. Maging bahagi din kami ng paglago ng mga nanay na ito. Huwag naman kami maging stumbling block sa kanila. Huwag naman kami maging kapaitan. Magbigay ng sama ng loob sa kanila. Sapagkat kinikimkim nila ito, Panginoon. Inaalala nila, Panginoon, kami. Maging kagaanan kami at huwag namin silang bigyan ng problema. Salamat po sa oras na ito. Paspasan niyo po kami. Salamat po. Kayo po tayong lahat. Salamat po. Yung mga anak na dinala mo dito po sa church. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisa ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu ay sumahatin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Happy Mother's Day, mga nanay. Balik po tayo sa ating ipan. Tawagin muli natin.